na! Araling Panlipunan time na! Magandang umaga mga bata! Magandang umaga, Valenzuelano! Kumusta na ba kayo? Inaasahan ko na patuloy kayong nag-aaral at nakikiisa sa ating FB live streaming sa lahat ng asignatura. Narito akong muli ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6 upang samahan kayong ipagpatuloy ang pagtuklas sa ating kasaysayan. Muli nating tunghayan ang mga paalaala na dapat tandaan habang tayo ay nasa FB live streaming lesson. Una, ihanda ang papel at ballpen. At maging ang inyong module. Pangalawa, i-comment ang pangalan at ang paaralan kapag kayo ay nakapasok na. Pangatlo, mahalagang bagay at tanong lamang ang isulat sa comment section. Iwasan ang hindi mga dapat na sticker na ikino-comment. Next, kung kayo ay mawalan ng koneksyon, maaaring pumasok ulit. At panglima, igalang ang opinyon ng bawat isa. Laging tatandaan ang mga paalaalang yan upang maging maayos ang daloy ng ating pag-aaral. Ngayon mga bata, atin ang tutuklasin ang kasaysayan ng ating minamahal na bansa. Dahil it's more fun in Araling Panlipunan. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na ang mga bata ay natatalakay ang mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Ating tatalakayin ang pagsiklab ng digmaan, labanan sa Bataan, ang Death March, at ang pagbagsak ng Corregidor. Pero bago tayo magpatuloy, magbalik tanaw muna tayo sa nakaraang aralin. Tayo nang balikan ang mga pagbabagong naganap sa bansa sa pamamahala ng mga Amerikano. Magbibigay ako ng pangungusap at isusulat ninyo sa comment section ang inyong sagot. I-type lamang ang titik E kung ang tinutukoy ay edukasyon. TK naman kung transportasyon o komunikasyon. At P kung pang-politika. Okay, umpisa na tayo. Unang bilang, nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na humawak ng posisyon sa pamahalaan. So, kung P ang inyong sagot, tama, ito ay pang-politika. Pangalawa, nagkaroon ng formal na edukasyon para sa lahat ng mamamayan. I-comment lamang ang sagot. Kung ang sagot nyo ay E, tama kayo dahil ito ay pang-edukasyon. E. Next, pangatlo, ipinakilala ang mga truck, kotse, motorsiklo at eroplano. Ito ba ay edukasyon, pang-politika o pang-transportasyon at komunikasyon? Kung ang sagot nyo ay PK, tama kayo dahil ito ay may kinalaman sa transportasyon at komunikasyon. Pang-apat, dinala ang unang serbisyo ng telepono noong 1905. Ano ang sagot nyo? TK ba? Tama ulit kayo. Ito ay TK, transportasyon at komunikasyon. At panglima, ipinakilala ang demokrasyang pamumuno. Ano ang inyong sagot? Kung letter P ang inyong isinagot, tama kayo. Ito ay may kinalaman sa politika. Mga bata, nasagutan nyo ba ng tama? Magaling! Kaya meron ulit kayong thumbs up kay teacher.
Nakita ko ang inyong kahandaan ngayong umaga sa ating aralin. Kung kaya tara na, alamin na natin ang mga pangyayari sa panahon ng Hapones. Magpapakita ako ng mga larawan at gagamitin ang comment section sa inyong reaksyon sa makikitang larawan. Tignan natin ang unang larawan. Ano ang inyong nakikita sa larawan na iyan? Pangalawang larawan. Tingnan mabuti, ano ba ang inyong nakikita sa pangalawang larawan? Pangatlong larawan. Ayan ang pangatlong larawan. Ano ang inyong mga nakikita? Sa tatlong larawan na iyan, ano ang inyong masasabi? I-comment sa ating comment section. Tama, ang mga larawang ito ay nagpapakita ng kaganapan sa ating bansa noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Paano nga ba sumiklab ang digmaan? Bakit nadamay ang Pilipinas sa digmaang ito? Alamin na natin. Noong ikapito ng Disyembre, 1941 ay pinasabog ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa Hawaii na isa sa pinakamalaking base militar ng mga Amerikano. Ito na din ang naging hudyat ng pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig o digmaang Pasipiko. Ikawalo naman ito ng Disyembre sa Pilipinas. Sunod na pinasok ng mga Hapon ay ang Pilipinas. Labis itong ikinabigla ng mga Amerikano, kung kaya't kinabukasan ay nagdeklara ng pakikidigma ang Pangulo ng Amerika na si Franklin D. Roosevelt laban sa mga Hapon. Tanghali ng ikawalo ng Disyembre 1941 nang nilusob ng mga Hapon ang Clark Field, Pampanga at US Asiatic Squadron sa Cavite. Sunod na nilusob ng mga Hapon ang mga base militar ng Amerika sa Davao, Baguio at Zambales. Ikasampo ng Disyembre, nilusob ng mga Hapon ang Maynila. At ikasampu din ng Disyembre, narating ng mga Hapon ang Apari, Cagayan, at Bigan, Ilocos Sur. Dumaong ang pwersa ng mga Hapones sa Lingayen, Pangasinan noong ika-22 ng Disyembre. Unti-unti nang nasakop ng mga Hapones ang Pilipinas. Inilipat ni Pangulong Quezon sa Corregidor ang pamahalaang Commonwealth. Inatasan si Jose P. Laurel na maiwan sa Maynila upang salubungin ang mga Hapones. Si Jose Vargas ang hinirang na alkalde ng lungsod. Disyembre 26, idineklara ni General MacArthur ang Maynila na isang open city upang mailigtas ito sa pagkasira sa patuloy na pagpapasabog ng mga Hapones. Subalit, pinasabog pa din ito ng mga Hapon. Ipinag-utos din niya ang paglilipat ng mga kagamitang pandigma sa Bataan mula sa Maynila. Dahil din madaling napasok ng mga Hapones ang Maynila. Sinira nila ang radyong shortwave, inagaw nila ang mga sasakyan, tirahan at mga pagkain ng mga Pilipino. Mula sa Hilaga at Timog, malayang nakapasok ang puwersa ng Hapones sa Maynila. At tuluyan nitong nasakop noong ika-2 ng Enero, 1942. Sa pakikipagtulungan ng mga opisyal ng Pilipinas, ang Philippine Executive Commission ay itinatag ng administrasyon ng militar ng Hapones at si George B. Vargas ang hinirang ni General Maida Masami
na maging chairman nito noong ika-23 ng Enero, 1942. Bakit ba tayo nadamay sa digmaan? Bukod sa pagkakaroon ng base militar ng Amerika sa Pilipinas, o kahit wala tayong kaugnayan sa Amerika, lulusubin pa din ito ng mga Hapon dahil sa estratehikong lokasyon nito na nasa puso ng Timog Silangang Asya. Inilagay na ng mga Hapon ang Pilipinas sa kanilang mga mapa para sa kanilang pagtatatag ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere na may tagline na Asya para sa mga Asyano, Pilipinas para sa mga Pilipino. Dumako naman tayo sa labanan sa Bataan. Bakit napunta rito ang labanan sa pagitan ng mga Hapon, Amerikano at Pilipino? Matapos masakop ang Maynila, itinuon ni General Homa ang pagtugis sa mga kalaban sa Bataan, kung saan dinala ni General MacArthur ang buong Pilipino at Amerikano, o ang hukbong Pilipino at Amerikano. Hindi naging madali sa mga Hapon ang pagsakop dahil sa patuloy na paglaban ng USAF o yung United States Army Forces in the Far East mula ika-7 ng Enero hanggang ika-14 ng Pebrero 1942. Nagtatag rin ng pangunahing linya ng depensa ang mga puwersang Pilipino-Amerikano mula Abukay hanggang Bundok Natib at Mauban sa Bataan. Dahil sa mga paunang paglusob ng puwersang Hapones, inuurong ang linyang ito sa isang linya mula Pilar hanggang Bagak. Ayan, tignan natin ang mapa. Matapang na ipinagtanggol ng mga Pilipino ang kanilang mga posisyon sa labanan para sa mahalagang posisyon. Sa Bagak Line, na tinatawag na Battle of the Points and Battle of the Buckets. Makailang ulit natalo ng puwersang USAF ang mga sundalong Hapones sa 20th Japanese Infantry. Ngunit hindi nagtagal ang tagumpay na ito dahil sa pagod, kakulangan sa organisasyon at kawalan ng pagkain, gamot at bala ng mga sundalong Amerikano at Pilipino, unti-unting nakugkob ng puwersang Hapones ang mahahalagang posisyon sa paligid ng bundok Sama. Dahil sa patuloy na paglubha ng sitwasyon, inilikas si Pangulong Quezon at ang kanyang pamilya sa Australia noong ika-20 ng Pebrero 1942 at inatasan naman ni Pangulong Roosevelt si General MacArthur na magtungo ng Australia upang pamahalaan ang puwersa doon. Binitiwan ni MacArthur ang katagang, "I shall return." Ipinalit kay MacArthur si General Wainwright bilang pinuno ng USAF. Masigasig ang ginawang pag-atake ng mga Hapon sa Bataan. Subalit napigilan sila ng 41st Division sa pakikipaglaban sa pamumuno ni General Vicente Lim. Tinagurian itong Rock of Bataan. Noong ika-9 ng Abril, 1942, upang maisalba ang natitirang puwersa, inutusan ni General Wainwright si General Edward King, ang namumuno sa mga puwersang Pilipino-Amerikano sa Bataan na sumuko na sa mga Hapones. Ito ang tinaguriang Fall of Bataan o ang pagbagsak ng Bataan. Dumako naman tayo sa tinaguriang Death March o Marcha ng Kamatayan. Bakit kaya ito tinawag na Marcha ng Kamatayan?
o Death March. Alamin natin, pagkatapos sumuko ng mga natirang Pilipino at Amerikanong sundalo sa mga Hapones sa Bataan, sunod na naganap ang tinaguriang Marcha ng Kamatayan o Death March. Bakit ito tinawag na Marcha ng Kamatayan? Tinatayang nasa 76,000 ang mga sumukong sundalo sa mga Hapones. Karamihan sa kanila ay pagod, may sakit at nanghihina na mula sa matagal na labanan. Sa pilitang pinaglakad ang mga sundalong Pilipino at Amerikano mula sa Maribeles, Bataan, hanggang San Fernando, Pampanga, nang walang tubig at pagkain. Napilitan ang mga sundalong ito na inumin ang tubig sa imburnal dahil sa matinding pagkauhaw at gutom. May mga nagtangkang tumakas habang naglalakad, ngunit ang iba ay nahuli at pinapatay ng mga Hapon. Ang iba naman ay nagkukunwaring patay upang iwanan na ng mga Hapon. Pagdating sa San Fernando, ay tila mga hayop silang ipinagsiksikan sa tren hanggang makarating sa Capas, Tarlac. Pinalakad muli ang mga nanghihinang sundalo patungong Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Ito ang nagsilbing kulungan ng mga tinawag na mga prisoners of war ng ikalawang digmaang pandaigdig o na sinasabing nasa 60,000 Pilipino at 9,000 Amerikano ang dinala sa kampong ito sa mga unang buwan ng pananakop ng Hapones. 20,000 Pilipino at 1,000 at 500 Amerikano naman ang namatay sa Camp O'Donnell dahil sa sakit, gutom at kalupitan. Hindi malilimutan ng ating mga ninuno na nagpakita ng kabayanihan at pagmamahal sa bayan ang kalupitang dinanas sa tinaguriang Marcha ng Kamatayan. Dumako naman tayo sa pangyayaring naging dahilan ng pagbagsak ng Corregidor. Ika-6 ng Mayo, 1942, bumagsak sa mga Hapones ang isla ng Corregidor. Ito ang isla ng Corregidor. Ay ang nakikita ninyong maliit na kulay berde ang tinatawag na isla ng Corregidor. Ang pinakahuling baluarte na bumagsak sa mga Hapones sa Asya. Matagal nang tanggulan ang maliit na islang ito. Ang labanang ito sa Corregidor ay sinasabing isa sa pinakamahalagang labanang naganap sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Corregidor kasi ang unang dadaanan ng mga barko kung pupunta ng Manila Bay. Pinangalanan nito ng mga Espanyol na Corregidor mula sa salitang corregir, na ang ibig sabihin ay to correct, dahil dito raw tinitingnan kung tama ang mga dokumento ng mga pumapasok na barko. Sinasabing koreksyonal o piitan din ang isla. Gayon din na pagkakamalian ng iba na sakop ang Corregidor ng kalapit na tangway ng Bataan. Ngunit ito ay nasa jurisdiksyon ng Cavite. Naglagay ang mga Espanyol ng lighthouse at ng mga kanyon. Pero gayon pa man, nalusutan sila ng mga Amerikano noong 1878 bago pa mangyari ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sinasabing pinatag ng mga Amerikano ang islang ito at tinayuan ng mga gusaling titirhan ng mga sundalong nakahimpil dito. Lihim din nila itong nilagyan ng 23 mga batteries o mga grupo ng malalaking kanyon. Lihim dahil sa bawal noon
ang sobrang pag-aarmas ayon sa mga pandaigdigang tratado. Itinayo din ang grupo ng mga tunnel na kilala natin ngayon bilang Malinta Tunnel. Ang isla ay mayroong 4 na baryo, 3 simbahan o 3 sinihan, 1 simbahan at mga tindahan. Nang sumiklab ang digmaan, sa Malinta Tunnel inilikas sina General Douglas MacArthur at Pangulong Manuel Quezon at ang pamahalaang Commonwealth at ginawa rin itong ospital. Mula sa isla, pinatatag ng Bataang Bataan ang pinagkukunan nito ng malinis na tubig. Ngunit alam ng mga Hapones na hanggang ang 2 natitirang battery ng Corregidor ay pumuputok, ang Geary at ang Way, hindi nila makukuha ito. Kaya ginawa nilang impyerno ang buhay ng isla. Hanggang noong 2 ng Mayo, ang battery Geary na pinaglalagyan ng mga bala ng Corregidor ay nasa pool ng 1 bala ng kanyon ng mga Hapones. Parang posporo na tumilapon ang malalaking kanyon nito at 27 crew nito na agad na namatay. At sa isang radio broadcast, isinuko ni General Wainwright ang isla. At noong 6 ng Mayo, ay tuluyan nang bumagsak ang isla ng Corregidor sa kamay ng mga Hapon. Dito na tuluyang nasakop ng mga Hapon ang Pilipinas. Dagdag kaalaman, mga bata. Ang isla ng Corregidor ang huling isla sa buong Asya na napabagsak ng mga Hapones. Ang isla ng Corregidor ay nasa jurisdiksyon ng Cavite. Kung titignan natin ang mapa nito. Ngayon ay nalaman natin ang mga pangyayari sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Ang iba pang detalye ng aralin ay ibibigay sa inyo ng inyong guro bukas sa ating follow-up class discussion. At para sa ating paglalagom ng aralin, ating natutunan sa araw na ito na ang pagsiklab ng labanan ay nagsimula sa pagpapasabog ng mga Hapon sa Pearl Harbor sa Hawaii, kung saan naroon ang isa sa pinakamalaking base ng mga Amerikano. Sa kabila ng pagdedeklara ni MacArthur ng Open City ang Maynila, ay patuloy pa rin itong binomba ng mga Hapones. Tuluyan na sakop ng mga Hapones ang Maynila noong 2 ng Enero, 1942. Inilipat ni MacArthur ang mga hukbo sa Bataan. Lumaban ang puwersang Amerikano at Pilipino sa Bataan. Subalit hindi nagtagal ang kanilang tagumpay dahil sa kawalan ng tulong mula sa Amerika. Isinuko ni General Edward King ang Bataan sa utos ni General Wainwright noong 9 ng Abril, 1942 upang maisalba ang natitirang mga sundalo. Tinawag itong Death March o Marcha ng Kamatayan sapagkat maraming mga sundalong Pilipino at Amerikano ang namatay habang walang awa silang pinaglakad mula Bataan patungo sa San Fernando, Pampanga. Ginawang impyerno ng mga Hapon ang mga sundalo sa isla ng Corregidor hanggang mapasabog nila ang Geary na naging dahilan ng pagkamatay ng 27 crew. Isinuko ni General Wainwright sa mga Hapon ang isla ng Corregidor noong 6 ng Mayo, 1942. Isang like nga kung naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Magaling! Dahil dyan, nais ko kayong bigyan ng pagsubok.
I-comment ang heart na emoji kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama. At ang sad emoji naman kung ang pangungusap ay mali. Meron kayong 10 segundo upang gawin ito. Handa na ba? Game na? Sige, umpisahan na natin. Unang pangungusap. Si General MacArthur ay umalis sa Pilipinas upang maging pinuno ng tropa sa Australia, ngunit nangakong babalik siyang muli. So, ano ang inyong sagot? Ito ba ay heart o sad? Heart. Tama kayo. Pangalawa, naduwag si General Edward King sa lakas ng puwersa ng mga Hapon, kaya niya iniutos ang pagsuko. Go! Heart ba o sad emoji? Tama! Ito ay sad emoji. Pangatlo, buong kagitingang ipinagtanggol ng mga Pilipino at Amerikano ang Bataan sa abot ng kanilang makakaya. Go! Ano ang inyong sagot? Heart ba? Kung ang inyong sagot ay heart, tama kayo. Pang-apat na tayo, mga bata. Hindi makakalimutan ang naging sakripisyo ng mga Pilipino at Amerikano sa tinaguriang Marcha ng Kamatayan. Go! Kung ang sagot nyo ay heart, tama kayo. Panglima, sadyang kasama sa mapa ng mga Hapon ang Pilipinas dahil sa binubuo nitong Greater East Asia Co-Prosperity Sphere na may taglay na Asya para sa mga Asyano, Pilipinas para sa mga Pilipino. Go! Kung ang sagot nyo ay puso, tama kayo. Nakakuha ba kayo ng 5 tamang kasagutan? Magaling! Kung gayon, palakpakan ang mga sarili. At para sa gawain, ilarawan ang iyong nahinuha na mahalagang pangyayari at aral sa tinalakay na aralin. Maaari ninyong i-screenshot ang aking screen. Ayan, lagay ninyo, labanan sa Bataan, pagbomba sa Maynila. Mahalagang pangyayari at ang aral na inyong natutunan ay ilalagay ninyo dito. Maraming salamat sa mga naging aking sanggunian sa araling ito. Lubhang malaki ang inyong naging tulong. Natutuwa ako at muli kayo ay aktibong nanood at nakiisa sa ating FB Live streaming lesson ngayong araw. Mga bata, mula ang aking paalala, palagiang magsuot ng face mask kung lalabas. Mag-aral mabuti. Panatilihing malakas ang katawan. At maging ligtas pa rin sa COVID-19. Tandaan natin na andyan pa rin ang COVID. Magandang araw muli at maraming salamat sa panonood at pakikiisa. Ako ang inyong guro, Ginang Melina Efrago ng Paaralang Marulas Central na nagsasabing hanggang sa muling pagtuklas ng ating kasaysayan. Paalam!